sa kahabaan ng National Highway sa Lopez, Quezon. Makapal ang ulap at halos walang liwanag ang paligid. Wala mang ulan sa simula, ramdam ang bigat ng langit. Maya-maya, bumuhos ang malakas na ulan. Sa gitna ng dilim at buhos ng tubig, isang itim na SUV ang mabilis na bumabaybay sa kalsada. Agad rumesponde ang mga rescuer matapos makatanggap ng tawag mula sa isang motorista na nakasaksi sa aksidente. Pagbukas nila ng pinto, tumambad ang isang lalaking walang malay, si Raul Vergara, 47 taong gulang. Nanlalamig ang kanyang balat. Sinubukan nilang isalba siya. CPR. Paulit-ulit. Ngunit wala ng pulso. Si Raul Vergara ay isang manager sa kilalang financial institution na nagbibigay ng pautang sa mga empleyado, pribado man o gobyerno. May asawa siya, si Lisa Vergara, 35 taong gulang. Ngunit bago si Lisa, may nauna ng pamilya si Raul. Noong taong 2000, pinakasalan niya ang una niyang asawa, si Maribel Santiago, ang kanyang kaklase noong kolehiyo. Isang taon matapos ang kasal, isinilang ang kanilang nag-iisang anak, si Clarice. Sa paglipas ng panahon, habang nagiging mabigat ang responsibilidad ni Raul, nakilala niya si Liza noong 2013 sa isang business conference. Matalino, maganda, palangiti. Madaling nahulog ang loob ni Raul. Nagpakasal sila noong 2015. Ngunit bago pa man yon, may ilang kaibigan si Raul na nagbiro. May mga kwento raw tungkol kay Liza at sa pagiging malapit nito sa ibang lalaki. Ngunit binaliwala iyon ni Raul. Para sa kanya, bahagi lang iyon ng personalidad ng isang babae. Hindi siya nagduda. Sa mga sumunod na taon, naniwala siyang sinuwerte siyang muling makatagpo ng pag-ibig. Hindi niya alam na ang pangalawang pagkakataon na iyon ang magiging katapusan niya. Sa araw ng aksidente, galing si Raul sa isang business meeting sa Lucena at patungo sana sa Gumacha upang makipagkita sa isang kontraktor. Mag-isa siyang bumiyahe. Ang kanilang family driver na si Benji, 32 taong gulang, ay naiwan. At ang kanyang asawa na si Liza ay nasa Tagaytay para umano sa isang mahalagang meeting. Ayon sa pulisya, mabilis ang takbo ng sasakyan at madulas ang kalsada kaya ito nawala ng kontrol. Isang simpleng aksidente. Iyon ang unang konklusyon. Sa lamay, nagtipon ng pamilya, kaibigan at mga katrabaho. Sa harap ng kabaong, tahimik na nakaupo si Liza, suot ang puting damit. Walang luha, walang emosyon, ngunit walang nagtanong kung bakit. Inisip ng lahat, baka matapang lang siya o baka hindi pa nagsisink in ang nangyari. Isang linggo matapos mailibing si Raul, isang tawag ang natanggap ng kapatid niyang si Arturo Vergara. Mula ito sa isa sa mga rescuer na rumesponde noong gabing iyon. May napansin daw siyang kakaiba. Ayon sa kanya, parang sinadya ang pagkasira ng brake hose ng SUV. May bahagi ring tila binutasan, isang bagay na hindi normal sa brake system. Posibleng dahilan kung bakit nawala ng preno ang sasakyan. Nabigla si Arturo. Kilala niya ang kapatid. Maingat sa pagmamaneho. Walang problema sa maintenance ng sasakyan. Mas lalo siyang nagtaka nang malaman niyang nawawala ang dashcam footage bago ang aksidente. Walang record. Parang may nagbura. Nagsimula siyang magtanong. May ilang nagsabi, madalas daw nakikitang magkasama si Benji, ang driver, at si Liza kapag wala si Raul. Hindi sapat bilang ebidensya, pero sapat para magduda. Lumapit si Arturo sa NBIC, pinahiling muli niyang suriin ang SUV at subukang i-recover ang mga nawawalang file. Matapos ang halos 2 linggong pagsusuri, tinawag siya sa opisina sa Maynila. Doon,
Ipinakita sa kanya ang narecover na dashcam footage. Sa video, makikita ang loob ng garahe ni Raul. 2 araw bago ang aksidente, nandoon si Benji. Pawis na pawis habang binubuksan ang hood ng SUV. May kinakalikot sa makina, partikular sa ilalim kung saan naroon ang brake system. Hindi niya alam, may motion detection ang dashcam. Automatiko itong nagre-record kapag may galaw. Hindi lang yon. May CCTV footage rin mula sa isang auto parts shop. Makikitang bumibili si Benji ng brake fluid at isang rare fitting na tugma lamang sa model ng SUV ni Raul. Dito nagsimula ang mas malalim na investigasyon. Sa loob ng 3 linggo, isinailalim sa surveillance sina Liza at Benji. Na dokumento ang kanilang pagkikita sa isang apartment sa Lucena. Doon napatunayan, hindi lang ito simpleng hinala. Ito ay isang lihim na relasyon. Habang isa-isang inilalatag ang ebidensya, nanatiling tahimik si Arturo. Ngunit sa loob niya, nag-aalab ang galit. Hindi lang dahil sa pagkawala ng kapatid, kundi dahil sa pagtataksil ng mga taong pinakamalapit dito. Noong Nobyembre 2018, isinagawa ang operasyon sa 2 target. Naaresto si Liza sa bahay ng kanyang mga magulang sa Lucena at si Benji nahuli sa isang terminal habang papuntang Dumaguete. Wala silang nagawa. Sa korte, mabilis na iniharap ang mga ebidensya, dashcam footage, CCTV, mga testimonya, at higit sa lahat, mga mensahe sa kanilang cellphone. Doon nabunyag ang lahat. Hindi lang relasyon, kundi planong. Plano kung paano aalisin si Raul sa kanilang landas. Maging ang anak ni Raul na si Clarice ay umuwi mula California upang dumalo sa mga pagdinig. Tahimik siyang nakaupo sa likod. Hawak ang isang lumang larawan ng kanyang pamilya. At sa bawat pagbanggit sa pangalan ng kanyang ama, hindi niya mapigilang lumuha. Sa mga mensahe, malinaw ang lahat, mga lihim na pagkikita, mga alibi, at ang pinakanakakakilabot, ang planong gawing aksidente, ang pagkamatay ni Raul. Alam ni Liza ang schedule ng kanyang asawa. Ginamit niya ito para maisakatuparan ang plano. Sa huli, itinanggi ni Liza ang lahat at itinuro si Benji bilang may kasalanan. Ngunit hindi nagsinungaling ang ebidensya. Matapos ang halos 1 taong paglilitis, dumating ang hatol. Oktubre 2019, sa loob ng malamig na korte, binasa ang desisyon. Parehong hinatulan sina Liza at Benji ng reclusion perpetua dahil sa kasong parricide at murder na may kasamang premeditation at conspiracy. Ang lahat ng insurance at bahagi ng ari-arian ni Raul na dapat mapupunta kay Liza ay inilipat sa pangalan ni Clarice bilang lehitimong tagapagmana. Kung umabot ka hanggang dulo ng kwentong ito, huwag mong kalilimutan na hindi lahat ng taong malapit sa iyo ay tunay na nagmamahal. Minsan, ang pinakamapanganib na tao sa buhay mo ay yung taong pinagkatiwalaan mo ng buong puso. At gaano man katagal maitago ang kasinungalingan, darating at darating ang araw na sisingilin ito ng katotohanan.